taon na ang nakalilipas. Simula nang mawalay ang batang si Joel sa kanyang mga magulang. Ngayon ay 10 taon na siya. Mag-isang naninirahan sa kalye kasama ang iba pang mga ulilang bata. Ginagawa ang lahat para mabuhay sa araw-araw. Joel, ang lupit mo talagang tumakbo kagabi. Magkano yung nanakaw mo dun sa mukhang mayamang lalaki na yun? Masayang wika ng kaibigan ni Joel na kapwa niya ring ulila na si Edsel. Umabot lang ako ng 1,000. Mukha lang pala yun mayaman pero wala palang pera. Agad naman nasagot ni Joel. Okay lang yan, siguradong mamayang gabi makakabawi na naman tayo. Sana lang talaga walang rumorondang pulis mamayang gabi. Kundi patay na naman tayo. Baka mapunta na naman tayo sa bahay ampunan. Sagot naman ni Edsel sa kaibigan. Huwag kang mag-alala Edsel, akong bahala. Mas magaling tayo sa mga pulis na yan sa mga pasikot-sikot sa lugar na to. At saka wala ka pa bang tiwala sa akin? Ang tagal-tagal na natin tong ginagawa. 1 beses pa lang tayo nahuli. Pero ngayon mas mautak na tayo kaya sigurado akong wala nang makakahuli sa atin. Pagpapalakas ng loob ni Joel sa kanyang kaibigan. Ito na ang naging buhay ni Joel simula noong mawalay siya sa kanyang totoong mga pamilya. 5 taon kasi ang nakararaan, nasalanta ang kanilang lugar ng isang napakalakas na bagyo na nasabayan pa ng tsunami na nagdulot para magkagulo sa isla kung saan nakatira noon si Joel at ang kanyang pamilya. Medyo malabo na sa alaala ni Joel kung ano ang naging buhay nila noon, pero malinaw pa naman sa kanyang memorya ang itsura ng kanyang ama at ina. Sa isang hampas ng malakas na alon na sinabayan pa ng pagbuhos ng ulan, ay tila ba bumaliktad ang mundo ng batang si Joel. Sa isang iglap lamang kasi ay nawala na sa paningin niya ang kanyang mga magulang. At pagkatapos ang tanging naaalala niya na lamang sa insidenteng iyon, ay nagising siya sa isang truck, sakay-sakay ang iba pang mga bata. Lahat sila ay nagtataka kung saan sila papunta at kung nasaan na ba ang mga magulang nila. Dahil musmus pa lamang noon si Joel ay hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Wala rin siyang maramdaman na kahit na ano dahil sa traumang kanyang naranasan. Pero ang tanging mga katagang naaalala niya lamang ay kung paanong binibilin ng kanyang nanay na si Mary Rose sa kanyang asawa na si Dan na ilikas niya na ito kasama ang mga kapatid niya habang nangyayari ang dilubyo. Bilisan mo Dan, baka maabutan na tayo ng malakas na alon. Unahin mo na yung mga bata, ilabas mo na sila. Nag-aalala at tulirang wika ni Mary Rose. At noong mga pagkakataong ito, ay iyak lamang ng iyak ang batang si Joel. Wala siyang maintindihan sa mga nangyayari. Teka lang, yung bangka ko, naiwan pa sa Pampang. Pag nasira yun, anong mangyayari sa atin? Mawawalan ako ng trabaho. Lalo lang tayong mapapasama. Sagot naman ni Dan sa asawa. Lintik na bangka yan Dan. Mamamatay na tayo lahat-lahat dito tapos ayun pa yung iniisip mo? Ano gagawin mo sa trabaho mo kung mamamatay tayong lahat kasama mga anak mo? Bilisan mo! Nang sabihin ito ng babaeng si Mary Rose, ay biglang humampas ang malakas na alon sa kanilang bahay. At dito na nagsimulang mawalan ng malay ang batang si Joel. Sa pagkakatanda ni Joel, nakatira sila sa isang isla, malapit sa Pampang. Kaunti lamang ang mga taong naninirahan doon at wala silang halos mga kapitbahay. Pangingisda lamang ang binubuhay ng tatay niya at talaga namang napakahirap ng kanilang buhay. Kaya naman, noong maganap ang bagyo at tsunami na puminsala sa kanilang isla, wala ni isa sa mga tao ang nakaalam sa dilubyong kanilang naranasan at umabot pa ng ilang mga araw bago sila matulungan ng mga tao. Samantala, para naman sa batang si Joel, matapos siyang magising sa isang sasakyan kasama ang iba pang mga bata na umiiyak din, ay naalala niya na pumasok sila sa isang madilim na gusali. Isa lang ang ilaw sa loob nito at halos wala silang makita. Matapos ang ilang mga minuto, may isang lalaki na pumasok mula sa pintuan. Nagpakilala ito sa pangalang Justin. Kumusta mga bata? Bungad nito sa mga natatakot na bata sa kanyang harapan. Nasaan po kami? Sigaw ng isang nakatatandang bata sa kanya. Tinitigan ni Justin ang batang sumigaw. O sige, dahil baguhan pa lang naman kayo dito, pagbibigyan kita. Sasagutin ko yung wala mong galang na katanungan. Nandito kayo ngayon sa pangangalaga ko. Ako si Justin. At simula ngayong araw, ako ang magiging boss ninyo.
Susundin niyo ang lahat ng iuutos ko kung gusto niyong mabuhay. Kung gusto niyong makakain, gagawin niyo ang gusto ko. At kung gusto niyong matulog ng mahimbing sa gabi, magtatrabaho kayo sa umaga. Naiintindihan ninyo? Striktong wika nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang mangyari ang dilubyang puminsala sa buhay ng batang si Joel, ay muli siyang nakaramdam ng takot. Hindi niya kilala ang lalaking nasa harapan niya. Wala siyang ka-idea kung ano ang gusto nitong gawin sa kanila. Kaya naman, alam ng batang si Joel na para mabuhay at makiligtas siya, ay kailangan niyang sundin anuman ang iuutos ng lalaking si Justin. Ang unang utos ko sa inyo, nakikita niyo ba tong madilim na lugar na to? Wika ni Justin. Bawat sulok sa lugar na to, gusto ko pagbalik ko mamayang gabi, malinis na. Naintindihan ninyo? Striktong pag-uutos nito. Wala namang nagawa ang mga bata kundi tumango at sumang-ayon sa sinasabi ng lalaki. At sa susunod na may magsalita sa inyo nang hindi ko binibigyan ng permiso, makakatikim kayo sa akin. Dagdag pa nito bago tuluyang umalis. Nang makaalis na ang lalaking si Justin, ay may pumasok naman na grupo ng mga kalalakihan. Mukhang sila ang nakaatas na magbantay sa mga batang ito. At kahit naguguluhan pa ang mga bata sa mga nangyayari, ay wala naman silang ibang magawa kundi ang sumunod at gawin ang pinag-uutos sa kanila ni Justin. 5 taon na ang makalipas, simula noong makarating ang batang si Joel sa lugar na ito, na malayong malayo sa kinalakihan niyang isla na walang halos mga tao. At sa loob ng 5 taon na iyon, ay tinuruan sila ni Justin ng iba't ibang uri ng pagmamanipula at mga kriminalidad na kailangan nilang gawin upang makasurvive. At si Joel nga ang isa sa pinakamagaling na magnanakaw sa grupo ng mga batang ito. Kaya naman, tuwang-tuwa sa kanya si Justin sa tuwing binibigay ni Joel ang porsyento ng mga nanakaw niya sa kanilang boss na si Justin. Joel, alam mo naman na ikaw yung isa sa pinakapaborito kong mga bata dito, di ba? Wika ni Justin nang minsan ay makapag-usap sila ni Joel. Tumango naman si Joel ng magalang. Well, alam mo naman na napakalaki ng tiwalang binibigay ko sa iyo, di ba? Dagdag pa ni Justin. Kaya sana Joel, huwag na huwag mong sisirain yung tiwalang pinagkakaloob ko sa iyo, okay? Binibigyan kita ng kalayaan na makapagnakaw kahit saang lugar mo gusto. Pero sa oras na nalaman ko na pinagtataksilan mo ko, hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa ng mundo mapunta. At sisiguraduhin kong maghihirap ka sa pinakamasakit na paraan. Naiintindihan mo? Pananakot ni Justin sa bata. At bilang masmas na bata ay walang magawa si Joel kundi sumunod sa kanya. Opo boss, naiintindihan ko naman po na napakalaki po ng tiwalang binibigay niyo sa akin. At pinapangako ko po na hindi ko yun sisirain. Matapat naman na wika ni Joel. Nang dahil dito ay ngumiti si Justin at pinaalis niya na ang bata. Hindi alam ni Joel at ng mga kasamahan niyang bata na inampun pala sila ng isang malaking sindikato at ginagamit sila para gumawa ng iba't ibang mga krimen. Lalo na at alam ng sindikatong ito na hindi mapaparusahan ang mga bata kung sakaling mahuli man sila dahil mga minor de edad pa ang mga ito. Oy Joel, magkano naman yung nabigay mo kay boss? Tanong ni Edsel sa kanyang kaibigan na si Joel habang nasa gilid sila ng kalsada at nagmamasid-masid kung sino ang susunod nilang bibiktimahin. Tumingin naman sa kanya si Joel. Lahat binigay ko sa kanya. Sagot nito. Ano? Bakit binigay mo na naman yung lahat? Dapat nagtira ka man lang kahit konti sa'yo. Para edi sana nakakakain tayo ng masarap ngayon. Gulat na wika ng kaibigan niya. Anong sinasabi mo dyan, Edsel? Baka nakakalimutan mo. Si boss yung nagpapakain sa atin, nagpapatulog. Dapat lang na mapunta sa kanya lahat ng ninanakaw natin. Huwag ka nang tumutol dyan. At sigurado naman na malalaman niya kapag nandadaya ako sa kanya. Kaya kung mahal mo pa yung buhay mo, gawin mo na lang yung inuutos ni Boss Justin. Seryosong sad naman ng batang si Joel. Samantala hindi naman na nakaimik pa si Edsel dahil alam niya na totoo at tama ang sinasabi ni Joel. Sige na, huwag ka na muna maingay dyan. May nakikita na akong pwede nating biktimahin. Interesanting wika ni Joel habang tinuturo ang isang babae
nakabababa pa lamang sa isang itim at magarang sasakyan. Mukhang mayaman yan, Joel ah. Wika ng kaibigan niyang si Edsel. Oo, mukhang mayaman nga. Tignan mo yung suot, ang ganda. Puro alahas. Siguradong jackpot tayo dito. At siguradong matutuwa si boss sa atin. Masayang saad ni Joel. Ano pang hinihintay mo? Tara, habulutin na natin yung bag. Pangungumbinsi naman ng kaibigan niyang si Edsel sa kanya. Tinitigan naman ni Joel ang kaibigan. Tanga ka ba? Tignan muna natin kung may mga bodyguards. Kaya hindi ka nakakanakaw ng malaki, wala kang diskarte sa buhay eh. At pinagmasdan nga nila kung meron bang mga bodyguard ang susunod sa babae. Pero tila ba isinuswerte sila sa gabing yun dahil mag-isang naglakad ang babae sa madilim na kalye na wala ni isang kasama. O ito na Edsel, ito na yung pagkakataon natin. Magkukunwari akong nanghihingi ng tulong sa babae. Tapos pag nalingat siya, doon mo aagawin yung bag niya, okay ba? Isang pagkakataon lang yung ibibigay ko sa iyo Edsel. At sa isang pagkakataon na yun, huwag mong sayangin. Kasi kapag hindi natin nanakaw yung bag niya, siguradong mayayari tayo. Kailangan natin gawin to ng perpekto. Bili ni Joel sa kaibigan habang sinasabi ang kanyang plano. Kinakabahan naman na tumango sa kanya si Edsel. Oo, akong bahala. Pagkahablot ko ng bag, tatakbo ko ng mabilis. Pagsang-ayon naman ni Edsel. At ganito nga ang kanilang ginawa. Habang naglalakad ang mayamang babae sa kalye, ay nagkunwari ang batang si Joel na nanghihina siya. At lumapit siya dito upang manghingi ng tulong. Okay ka lang ba bata? Kinakabahang wika ng babae sa kanya habang nilalapitan ito. Tulungan niyo po ako ma'am. Tulong! Pagmamanipula ni Joel sa babae. At sa pagkakataong nakalapit na ang babae kay Joel, ay doon na umatake si Edsel. Tumakbo ito ng napakabilis patungo sa direksyon ng babae at hinablot ang mamahalin na itim na bag ng babae. Napalinga naman ang babae sa batang humablot sa kanyang bag at pagkatapos ay agad ring tumakbo papalayo si Joel. Ngunit dahil sa taas ng heels ng babae ay hindi niya na nagawang mahabol pa ang mga bata. Tulong! Magnanakaw! Sigaw ng babae habang sinusubukan na maghanap ng mga tao sa paligid na pwedeng tumulong sa kanya. Ngunit sa kasamang palad, walang mga tao ang tumulong sa kanya. Marahil kasi ay talamak na talaga ang nakawan sa lugar na ito at wala nang balak ang mga taong naninirahan dito na gumawa pa ng paraan para sa kanya. Agad namang pumunta sa police station ng babae para i-report ang insidente. Samantala, masayang-masaya naman ang magkaibigan na si Joel at Edsel sa kanilang nakuha. Napakatalino mo talaga Joel, kung hindi dahil sa plano mo, hindi ko ito mahablot. Masayang wika ni Edsel. Sabi ko sa iyo makinig ka lang sa plano ko, magtatagumpay tayo. Siguradong matutuwa na naman sa atin si boss. Sagot naman ni Joel. Napabusangot ang mukha ni Edsel dahil sa sinabi ng kaibigan. Ano? Bibigay mo na naman to lahat kay boss? Magtira ka naman para sa atin. Hindi yung laging kay boss na lang napupunta yung mga pinaghihirapan natin. Naghihintay lang siya doon, nakaupo tapos tayo tinataya yung kaligtasan natin para sa kanya. Hindi naman yata maganda yun. Seryosong saad ni Edsel sa kaibigan. Tumingin naman ng seryoso sa kanya si Joel. Pero bago pa makapagsalita si Joel, ay nagsalita na naman si Edsel. Baka nakakalimutan mo, ako yung humablot sa bag na to. Kaya may karapatan ako kung ano yung gusto kong gawin dito. Magkaroon tayo ng hatian. Kunin mo yung parte ko at kukunin ko yung akin. Bahala ka kung anong gagawin mo sa parte mo. Ibigay mo sa Boss Justin mo lahat. Pero ako, magtitira ako para sa sarili ko. Dagdag pa ni Edsel. Hindi naman na nakaimik pa si Joel. Sige, kung yun yung gusto mo. Pero pag napahama ka at nalaman ni Boss Justin yung ginagawa mong to, huwag kang hihingi ng tulong sa akin ha. Bilin nito sa kaibigan. Oo na. Tara, tignan na natin kung anong laman nito. Saad ni Edsel habang iniisa-isa ang mga gamit sa loob ng bag. Pero, isang sorpresa sa batang si Joel. Pagkabuklat niya kasi ng wallet ng ninakaw nilang bag, ay nakita niya ang dalawang larawan na nagpataas sa kanyang mga balahibo. Larawan ito ng kanyang mga magulang. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sila mama at papa sa wallet niya? Gulat na wika ni Joel habang tinititigan ng wallet. Ha? Ano sinasabi mong mama at papa?
Baka nakakalimutan mo, ulila tayo. Sagot naman ni Edsel sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Sila mama at papa to. Matagal ng panahon nangyari yung insidente pero alam ko pa rin yung mga mukha nila at hindi ako nagkakamali. Silang dalawa to. Maluhalo ang wika ng batang si Joel. Joel, baka nakakalimutan mo. Ang dami-daming magkamukha sa mundong to. Imposible namang yan yung mga magulang mo. Grabe namang ihip ng tadhana yan. Pagtututol ng kaibigan niyang si Edsel sa kanya. Pero bago pa ulit ito makapagsalita ay tumakbo na papalayo si Joel. Hoy Joel, anong ginagawa mo? Ba't ka tumatakbo? Gulat na wika ni Edsel. Paano na tong bag? Akin na tong lata. Saad pa nito. Pero wala nang paki si Joel sa bag na kanilang nanakaw. Gusto niyang malaman ng dahilan kung bakit mayroong larawan ng kanyang mga magulang ang babaeng pinagnakawan nila. Kaya naman agaran siyang bumalik sa lugar kung saan niya pinagnakawan ang babaeng ito. Ngunit malabo nang makita niya pa dito ang babae. Ang iniisip ni Joel ay tanging sa istasyon lamang ng pulis niya pwedeng makita ang babae. At isa-ikawan nila kani-kanina lamang. Okay, gagawin ko to. Isusugal ko ang buhay ko para dito. Kailangan ko malaman yung totoo. Saad ni Joel habang pinapalakas ang kanyang kalooban. Pero bago pa siya makapasok sa police station, ay napansin niya ang kaibigan niyang si Edsel na nasa gilid. At kasama nito, ang kanilang boss Justin. Naiiyak si Edsel habang hawak-hawak siya ni Justin sa kanyang kwelyo. Tinitigan ni Joel ang kanyang kaibigan at nahalata niya sa mga mata nito na humihingi ito ng tawad at tila ba ay napilitan lamang ito na sundin ang pananakot ni Justin sa kanya. Samantala, mula sa malayo ay nakatitig naman ng seryoso ang lalaking si Justin sa batang si Joel habang papasok ito sa police station. Ang titig ni Justin ay nagpapahiwatig na kung sakali mang pumasok si Joel sa loob ng stasyon ay hindi na ito makakalabas pa ng buhay at sisiguraduhin niyang papatayin niya ang bata sa pinakamasakit na paraan na pwede niyang magawa. Sa mga pagkakataong ito, napuno ng takot ang puso ni Joel. Bilang bata ay hindi pa niya kayang magdesisyon, kaya naman puso niya ang sinunod niya. Naiiyak at buong tapang na pumasok si Joel sa loob ng istasyon habang pinagmamasdan siya ng maigi ni Justin. Lintik kang bata ka. Paglabas mo, ako mismo ang magpapahirap sa iyo. Wika ni Justin habang hawak-hawak pa rin si Edsel sa kwelyo. Please po, ibaba niyo na po ako. Tinuro ko na po kung nasaan si Joel. Wala na po akong iba pang alam. Pagmamakaawa naman ni Edsel. Tinitigan siya ni Justin at hinagis pa palayo. Sa mga pagkakataong ito, alam ni Edsel na nanganganib na rin ang kanyang buhay. Kaya naman, dahil sa katapangan na nakita niyang ginawa ni Joel, sa pagkakataong bitawan siya ni Justin, ay agad siyang tumakbo papunta sa istasyon at pumasok sa loob nito. Para sa kanya, ito ang tamang gawin. Dahil alam niya na ilang oras mula ngayon ay pwede na din siyang patayin ng kanilang boss na si Justin. Tumakbo si Edsel ng napakabilis. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras upang lingunin ang kanyang boss na si Justin na kanyang tinakasan. Pagpasok niya sa loob ng istasyon, ay nakita niya na umiiyak doon si Joel. Katabi ang babaeng ninakawan nila kani-kanina lamang. Joel! Nag-aalalang wika ni Edsel sa kanya. Yan ba yung kasama mo? Tanong naman ng pulis kay Joel. Tumango naman ang batang si Joel. Opo, nanganganib din po ang buhay niya. Saad naman ito. O bakit ngayon lang kayo nagpakita dito? Bakit ngayon nyo lang pinili na pumunta sa istasyon? Pag-iinteroga ng isa sa mga pulis sa mga bata. Ngunit pinigil sila ng babae. Huwag na po muna natin silang presyurin. Siguradong napakalaking trauma po ang naidulot sa mga bata ng mga naranasan nila. Ako na po munang bahala sa kanila at kapag may nalaman akong impormasyon, agad ko pong sasabihin sa inyo. Pakikiusap ng babae. Nakinig naman ang mga pulis sa sinabi ng babae at pinapasok na lamang sila sa isang kwarto upang pribadong makapag-usap. Pasensya na po kayo ate sa nagawa namin. Pinagsisisihan na po namin yun. Pagmamakaawa ni Joel. Okay lang, wala sa akin yun. Gamit lang naman yun. Mababawi ko rin. Pagpapalakas naman ng loob ng babae. Pasensya na po kayo. Hindi na po namin may babalik yung bag ninyo.
Kinuha na po yun ng boss namin. Saad naman ni Edsel nang nakayuko. Ano ba kayo? Okay nga lang yun. Ang mahalaga, ligtas kayo. At kung handa na kayong magkwento ng mga naranasan nyo, nandito lang ako, makikinig. Pagpapatuloy na pagpapagaan ng loob ng babae sa dalawang mga bata. Dahil sa kabutihang pinapakita ng babae sa kanila, ay hindi rin nga nagtagal, nakuha na ng babae ang loob ng dalawang bata. Pwede ko po bang matanong yung pangalan ninyo? Curious na wika ni Joel. Ay, pasensya na, hindi ako nakapagpakilala kaagad. My name is Catherine. Wika ng babae. Catherine? Pagtatakang sagot naman ni Joel. Oo, bakit? May problema ba? Hindi po, may naaalala lang po ako sa Catherine. Ano po bang apelyido nyo? Patuloy pang pagtatanong ni Joel. Catherine Guzman, agad namang sagot ng babae. Kaapelyido niyo po yung papa ko. At bukod po dun, bakit po may mga pictures po kayo ni papa at mama sa wallet ninyo? Nang dahil sa tinura ng batang si Joel, ay nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ano ibig sabihin pictures ng nanay at tatay mo? Pagtatakang wika nito. Agad namang nilabas ni Joel ang wallet na ninakaw niya sa babae at pinakita ang dalawang larawan na nakiipit doon. Ito po yung mama at papa ko. Sila po yung mama at papa ko na matagal ko nang hinahanap. Pagpapaliwanag ni Joel sa kanyang sitwasyon. 5 taon pa lang po ako simula noong mawala sila. At naaalala ko pa rin po yung mga itsura nila hanggang ngayon kaya hindi po ako pwedeng magkamali. Sila po yung mga magulang ko. Matapos itong sabihin ni Joel ay tinitigan ng maigi ni Catherine ang bata. Kawig mo nga si Mary. Kawig mo si Mary Rose. Wika nito kay Joel. Ano pong ibig sabihin ninyo? Pagsingit naman na tanong ni Edsel habang nakikinig sa gilid. Tumingin sa kanya si Catherine. Hindi ko alam pero kung tama nga ang sinasabi nito ni Joel, baka pamangkin ko siya. Kapatid ko si Dan, ang tatay niya. Revelasyon ni Catherine sa dalawang mga bata. Nang dahil sa mga sinabing ito ng babae, ay bumuhos ang luha sa batang si Joel. Matagal ko na po silang hinahanap. Matagal na po ako nangungulila sa pagmamahal ng isang magulang. Pasensya na po talaga. Pag-iinagpis ng bata. Agad naman siyang niyakap ni Catherine. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Ako ang bahala sa'yo. Wala nang makakasakit pa sa'yo. Pagpapagaan ng loob nito. Matapos tumaan si Joel, ay pinaliwanag niya na ang kanyang sitwasyon. Kailangan natin ipagbigay alam kaagad to sa mga magulang mo. Joel, matagal ka na nilang hinahanap. Kailangang umuwi tayo ngayon din. Pangungumbinse ng babae sa kanila. Pero pinigilan siya ni Joel. Hindi po tayo pwedeng umuwi agad. Delikado po ang buhay natin. Nalaman na ng boss namin na nagsumbong ako sa pulis at siguradong hindi niya ako papalabisin ng buhay dito. Kailangan po nating makaisip ng ibang paraan. Pagbibigay suwestyon ni Joel. Pero bago po yun, bakit po ba mag-isa kayong naglalakad sa madilim na iskinita? Pagtatakang tanong naman ni Edsel. Kasi meron akong nakausap online. Isa akong business owner at malaking kliyente yung nakausap ko. Sinabi niya sa akin na magkita daw kami sa lugar na yon. Nagkatingin na naman si Joel at Edsel at biglang may napagtanto. O ano, bakit? May problema ba? Pagtatakang tanong ni Catherine sa dalawa. Baka po nahulog po kayo sa scam na ginagawa po ni Boss Justin. Baka po si Boss Justin yung nakausap ninyo. Pagpapaliwanag ni Edsel sa kanya. Ang ibig mong sabihin, niloloko lang ako ng taong kausap ko online? Pagtatakang tanong ng babae. Tumango naman ang dalawang bata. Opo, isa po yun sa mga scam na ginagawa namin para kumita ng pera para sa kanya. Napakalaki na po ng koneksyon ng boss namin. Sa katunayan nga po niyan, kahit po ang mga pulis ay hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan. Dahil maging sila ay nababayaran na po ng boss namin. Pagpapaliwanag ni Joel sa kanilang sitwasyon. Ngumiti naman si Catherine sa dalawa. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala. Wika nito at nilabas ang kanyang cellphone. May tinawagan siyang iilang mga tao para makatulong sa kanila na makalabas ng buhay sa istasyong iyon. At maya-maya pa ay dumating na ang 5 mga gwardya sa loob ng istasyon upang sunduin sila. Meron itong dalang 3 mga sasakyan
na mayroong tag-iisang mga driver. Oh, ayun na pala sila. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Ako ang bahala sa inyo. Pagpapalakas ng loob ni Catherine sa mga bata. Agad namang dumiretso palabas ng istasyon ng tatlo. Miss, hindi niyo po ba kakasuhan yung mga bata? Tanong ng isang pulis bago sila tuluyang lumabas. Hindi na. Hindi naman nila alam yung ginagawa nila. Sagot naman ni Catherine sabay pasok sa loob. Nagpalingalinga ang dalawang magkaibigan na si Joel at Edsel habang tinitignan kung nasa paligid ba ang kanilang boss na si Justin. Ngunit hindi nila ito napansin. Alam nila na nagpadala na ito ng ilang mga tao para hanapin at pahirapan sila. Sigurado po ba kayong ligtas tayo dito? Natatakot na wika ni Edsel sa babae. Oo, akong bahala. Kampanting wika naman ni Catherine. Tatlong mga gwardya ang malalay sa kanila papasok sa bulletproof na sasakyan. Habang ang dalawang mga gwardya naman ay pumasok sa kasunod pang dalawang mga sasakyan para alalayan ang kotse na kinilalagyan ni Catherine at dalawa pang mga bata. Nang dahil dito, nang makita ni Justin na pumasok sa loob ng sasakyan ng mga bata na gwardyado pa ang mga ito, ay pinagpaliban niya na lamang ang gusto niyang pag-atake sa kanila dahil alam niya na wala na siyang magagawa pa sa mga ito. Samantala, matapos ang isang oras na pagmamaneho, nakarating sila sa bahay ni Catherine. Napakaganda nito. Malamansyon ng bahay na minsan sa buhay ng dalawang bata ay hindi nila inaasahang makakapasok sila sa loob ng lugar na ito. Dito po ba kayo nagtatrabaho? Tanong ni Edsel kay Catherine nang makababa sila sa mansyon. Natawa naman si Catherine sa tanong ng bata. Hindi, dito ako nakatira. Sagot ng babae. Saglit lang ha, tatawagin ko lang yung mga magulang ni Joel. Pagpapaalam ni Catherine habang pinapasok na sa loob ng sala ang dalawang bata. Napakalakas ng tibok ng puso ni Joel habang hinihintay na bumaba ang kanyang mga magulang. 5 taon na kasi ang nakalilipas simula noong mawalay siya sa mga ito. At hindi niya alam kung ano ang mararamdaman nila kung sakaling makita siyang muli ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay bumalik na si Catherine kasama ang isang babae at isa pang lalaki. Ito nga ang mga magulang ni Joel. Nang makita ni Mary Rose ang kanyang anak ay agad siyang tumakbo patungo dito. Joel anak! Naiiyak na wika niya habang mahigpit na niyiyakap ang bata. Naaalala niyo pa po ako? Tanong naman ni Joel sa nanay. Oo, hindi kita makakalimutan anak. Walang araw na lumipas na hindi kita iniisip. Diyos ko, hindi ko akalain na makikita pa kitang mali. Patuloy pang paghinagpis na wika ni Mary Rose habang patuloy ang mahigpit na pagyakap niya dito. Habang ang lalaking si Dan naman ay naiiyak sa gilid na pinagmamasdan ang kanyang mag-ina na magkayakap. Lumapit siya sa anak niyang si Joel. Okay ka lang ba nak? May masakit ba sa'yo? Nasaktan ka ba? Pag-aalalang tanong ng lalaking si Dan sa anak niyang si Joel. Wala naman po. Sobrang saya ko pong nakita ko kayo ulit. Sagot naman ni Joel. Matapos ang kanilang makabagbag damdaming muling pagkikita, ay pinaliwanag na ni Dan ang mga nangyari noong araw ng dilubyo. Joel anak, noong araw na nawala ka sa amin, hindi namin alam ng nanay mo kung ano ang gagawin namin. Ilang araw ka naming hinanap, umabot pa ng buwan. Pero, bigo kami. Wala kaming idea kung saan ka napadpad. Ang akala namin ay tinangay ka na ng malakas na alon at hindi ka na namin muli pang makikita. Pagkatapos nun, ilang buwan ang makalipas, dumating sa buhay namin ang kapatid kong si Catherine. Alam ko na hindi mo na siya kilala. Dahil noong mga banata at dalaga pa kami, napili niyang mag-aral dito sa syudad. Pero sa kasamang palad ay hindi niya na naabutan pang buhay ang mga magulang namin. Kaya yung huling pagkikita namin ay yung nilibing si mama at papa. Yung lola at lola mo. At pagkatapos nun, wala na akong naging balita sa kanya. Pero totoo ngang napakabuti ng Diyos. Matapos na kasing malaman na nagkaroon ng dilubyo sa isla natin, agad siyang pumunta doon. Kinuha niya kami pupunta sa syudad at kinupkop. Napakabuti ng tita Catherine mo. Sa tulong niya rin ay matagal ka naming hinahanap. Pero dahil sa hirap ng buhay sa isla, wala akong larawan sa iyo. Wala kaming larawan sa iyo ng nanay mo. Kaya naging mahirap yung paghahanap sa iyo. Kahit ilang investigador pa yung hinar niya, walang nakakaalam kung nasaan ka.
Malungkot na pagpapaliwanag ni Joel. Ang mahalaga naman po, Papa, Mama, magkakasama na tayo ulit at hindi na tayo maghihiwalay pa. Masayang wika naman ni Joel. Napansin naman ni Catherine na umiiyak si Edsel sa gilid habang pinagmamasdan si Joel nung muling makita ang kanyang mga magulang. Lumapit siya sa bata. Ulila ka rin, di ba? Wika ni Catherine sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin yung magulang mo at hindi tayo papayag na hindi mo sila makita. Okay ba yun? Pagpapalakas ng loob niya sa bata. Pero umiling si Edsel. Wala na po talaga akong mga magulang. Matagal na po silang patay. Saad ng bata sa kanya. O edi kung ganun pala, masaya ka naming tatanggapin dito sa bahay. Kami na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Makakapag-aral ka na ulit. Pagbabalita ni Catherine sa kanya. Sigurado po ba kayo? Gulat na wika ni Edsel. Oo, sigurado ako. Sagot naman ni Catherine at sabay yakap kay Edsel. Ilang mga linggo pa ang lumipas ay tuluyan na ring nahuli at napabagsak ng mga kapulisan ang malaking sindikato na pinamumunuan ng dating boss nila Joel at Edsel na si Justin. At doon ay nadiskubre nila ang ilang mga bata na ginagawang kriminal ng lalaking si Justin para sa sarili niyang kapakinabangan. Naging malapit naman na sila Joel at Edsel sa mga batang na-rescue ng mga kapulisan. Kaya naman nagmakaawa sila kay Catherine na kung pwede ay pakasama nila ang mga ito at magkaroon din ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kaya naman sa tulong ni Catherine ay nagbukas sila ng isang bahay ampunan kung saan ang lahat ng mga na-rescue nilang bata ay doon naninirahan. Binigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay ni Catherine at pinag-aaral muli habang ginagawa din naman ni Catherine ang lahat ng kanyang makakaya upang mahanap ang mga magulang ng batang ulila na kanilang nailigtas. At simula nga noon ay pinangako na ng mga magulang ni Joel na gagawin nila ang lahat para hindi na mawalay pa sa kanila ang kanilang anak at babawi sila sa mga panahon na hindi sila nakasama ni Joel.